Hey everyone! At andito na tayo para magpasalamat sa inyo lahat. Alam ko naman na ginawa ninyo. And kung minsan hindi nakikita yung inyong trabaho, pero alam namin yan. Kami, nasanay kami dito sa ganitong klaseng trabaho. Alam niyo mga kabayan, naaawa ako ngayon dito kay Bungit. Kasi parang nag-iisa na siya ngayon mga kabayan. Parang nagsusulo na ang ating Pangulo. Isipin ninyo kaalyansa niya, iisa lang nga umaten. Si Lito Lapid. What's up sa inyo mga kabayan? Magandang araw sa inyo. Kamusta kayo mga kabayan? Marami nagtatanong sa atin bakit daw tayo hindi nag-upload mga kabayan. Nag-upload tayo ng video pero hindi ko alam kung bakit hindi kayo nanonotify. Parang naka-shadow ban yata mga kabayan ng ating mga videong ina-upload. Sana itong video na to mapanood ninyo at i-like nyo mga kabayan na sa ganun ay mapansin din ng mga ibang nandito sa ating channel. At ang iba pa na hindi nakakapanood ng ating mga video. But anyway, sa mga hindi pa nakasubscribe mga kabayan, mag-subscribe kayo sa ganun maging updated kayo sa mga video na ina-upload natin. Ito mga kabayan, ang sabi dito ni BP Sara, nako, full throttle na mga kabayan. Kumbaga palabang-palaba na, no? At isa pa mga kabayan, pag-uusapan din natin bakit nga ba anong nangyari, no? Anong nangyari dito sa mga kakampi ni Bungit? Bakit inindyan si Bungit, mga kabayan? Hindi dumalo, no? Sa papasalamat, no? Kasi nanalo ang kanyang 5 senator candidates. Yan yung masaklap kasi mukhang alam na, mga kabayan, kung saan patutungo itong mga senador na nanalo na to. In fully throttle na yan kanilang lawyers, preparation for the impeachment. And of course, they will not want a trial as a lawyer. As a lawyer, alam naman natin ang galawan ng mga abogado nung mayroon silang mga paraan sa batas as a legal resource for their client. Alam niyo mga kabayan, ito yung matagal nang napaghandaan ng ating Vice Presidente at dito magkakaalaman mga kabayan. Ngayon nagkakaroon pa ng kumbaga issue kung sino pa yung magiging Senate President. No, 'di ba? Maraming bulong-bulungan mga kabayan na gusto si Congressman Marcoleta. 'Di ba? Anong nangyari na? Tapos tayo dito. But sinabihan ko na rin sila, I truly want a trial because I want a black bath, no? Talaga, nako, tapos kayo ngayon dito, mga kabayan. Napakatindi ng pahayag na 'to ni BP Sara. Talagang masasabi natin, no, na sobrang palaban na ang ating Vice President. At for sure, hindi magpo-prosper yung impeachment na yan. Baka si Bungit, mga kabayan, ang sumunod na ma-impeachment, no? Ma-impeach. At kahapon, nag-upload tayo mga kabayan ng video, no? Patungkol doon kay Arnel Ignacio. Si Arnel Ignacio kasi mga kabayan natanggal, no? Ang sinasabi ng iba, nag-live na daw si Arnel Ignacio, na kesyo sinasabing nag-resign, pero pinabulaanan niya ni Kagdak, no? Kasi ang issue mga kabayan minabato kay Arnel Ignacio ay merong problema doon sa pagbili yata mga kabayan ng lupa, no, na para sa mga OFW na naghahalaga ng 1.4 billion. Ngayon ay parang dyan nila ginawa ng issue si Arnel Ignacio at tinanggal mga kabayan ni Bungit at pinalta ng bago na parang tumboy yata mga kabayan. Ako, kawawa ang mga OFW pagka nagkataon. Si Arnel Ignacio mga kabayan napakasipag nun. Kumbaga masasabi natin talaga nagtatrabaho ng totoo at laging nandyan mga kabayan para sa mga OFW. Ito si Garcia mga kabayan may sinabi about dito sa pag-request ng recounting ng mga boto kasi nga merong overvote, merong hindi pumasok na boto mga kabayan at ito ang sabi niya. Wala po kasi tayong budget para diyan sa mga pagbibilang ng ganyan. Kung talaga bang yan ay piniprescribe, bakit simula noong 2010 nag-automated election tayo ay wala po tayong mga ganyang klaseng pagbibilang. Kung pagbibigyan natin sila, sino po ang magbibilang? Saan bibilangin? Magkano ang budget? Saan kukunin ang budget? Anong proseso? Anong procedure ng pagbibilang? Nako, napakarami mga kabayan ng mga nito. Dahilan mga kabayan ni Garcia. Bakit di mo hayaan kaya i-allowed mo? At for sure, marami diyang magpipresenta na magbilang mga kabayan. Ay alam naman natin sa mga Duterte supporters mga kabayan na kahit walang bayad mga kabayan, talagang naglalabas pa ng pera para lamang sa katotohanan at sa pagsuporta. Kita ninyo si Attorney Vic Rodriguez mga kabayan, napaka-imposible no? Imposible mga kabayan na hindi yan nakapasok. Si Attorney Jimmy Bondok, 'di ba? Imposible kaya dapat talaga George Garcia i-allow mo, no? I-allow mo na manual counting na sa ganun magkaalaman ba kung ano ang nangyari diyan sa eleksyon na yan. Ito pa si Amy mga kabayan. May sinabi to si Amy. Ito yung matindi. Ayan mga kabayan.
Base sa mga sinabi ni kong Toby, palagay ko panahon na para ibasura ang impeachment. So, 'di ba? Yan yung sinasabi natin. Kasi 'di ba sabi niya nasuhulan o tinakot na maipit ang budget ng mga congressman kaya nagsipirma kung magwi-witness. Pwede ako magsampa ng kaso sa SC para matapos na yan. O, di ba mga kabayan, dapat talaga, no, ibasura na yung impeachment na yan at wag nang ituloy kasi nga mga kabayan, unang-una gastos sa pondo ng bayan kasi kita niyo magkakaroon niya magpapatahi ng mga uniform, gagamitin yung platform diyan sa Senate at saka aksaya mga kabayan sa panahon yung impeachment na yan na alam naman natin na politika talaga yan at pinagkagastos-gastosan na mga kabayan. Si Toby Chanco na nagsiwalat niya na talagang ipinilit ni Romualdez yung impeachment na yan para lang matuloy. Binribe niya yung mga congressman, 'di ba? Oh, napakahilig mga kabayan sa bribe kasi napakataas ng pangarap niya ni Romualdez. At ito mga kabayan, no, may pahayag ang kapatid ni PRRD, no? Kasi nandiyan yan ngayon mga kabayan sa dahig at grabe yung mga OFW mga kabayan na nagmarcha, no? Nagkaroon ng rally. Gusto na nila talagang pauwiin si PRRD mga kabayan. Ganyan talaga mahalin ng mga Pilipino ang ating dating Pangulo. At talagang napakakapal na lang ng mukha mga kabayan ang nandyan sa ICC kung hindi nila nakikita yung labis na pagmamahal at pangungulila ng mga Pilipino sa ating dating Pangulo mga kabayan. O, pakinggan natin itong kapatid ni PRRD. He's still, he's fine. Twice, okay lang siya. Mostly ang among istoryahan is family affair. So, na-brief na ko siya about si Sarah, Polo, sila po mag-imo nag-schedule for the Thanksgiving sa mga nag-support sa ila. So, nalipay siya. Ang kuha na lang yung kong naaga pong kay mga supporter sa gawas. Dili yan na sila mundang. Bisang saong ko na nga. Di lang man ko bisag maka ili ang makana. So, ang ipabot niya na salamat lang yun daw sa inyong undying support sa iya. Yan, diba? So, mubawi ra daw siya og if ever maka kawan. Ato sakto naman sir, dili niya kinanglan mo bawi kay kami na ang nagabawi para sa iya ha. Pasabot siguro niya sa bawi in appreciation. Yes. Sa inyong kwan. Pasalamat na ako sa Diyos sir na siya makauli within this month. Kasi nanalo Dili wala ni ka-discussion because you are not allowed to talk about the merits of it. Yes. Madali, wala may kang istorya. Basta ang kwan niya, akong pagkipaw, the lawyers are working on it. Pero ang the policy is not within sa jurisdiction. What lang yung taon sa wala naman may matinang balikan. Iya lang, deeply appreciated yun niya ang inyong kahago o sakripisyo. Oh, ayun mga kabayan sabi ni PRRD, na-appreciate niya yung pagsuporta natin, no? Lalo na sa kanya, sa mga kandidato na gusto niyang ipanalo, mga kabayan. Alam niyo talagang kumbaga nakikita natin dito mga kabayan na si PRRD hindi magtatagal diyan sa dahig at makakalabas na yan. Lalo pa ngayon yung si Karim Khan, 'di ba? Nag-step down, no, bilang prosecutor diyan sa kaso na yan kasi nga meron siyang kaso na pangmamuleste daw mga kabayan sa kanyang empleyado. At yan yung good news, no? Dapat talaga, no, mga kabayan, isipin niyo yung mga nag-aakusa kay PRRD na puro may sabit, mga kabayan. Si Karim Khan, sino pa? Yung mga nandyan, mga kabayan, makakaliwa, diba? Sus, Mario Joseph, kung alin pa yung kung sino pa yung gumagawa ng matino, mga kabayan, ganyan ang ginagawa nila. At for sure, mga kabayan, ito si PRRD, tingin ko, makakalabas to this year, no? Sana hindi na umabot ng December. Dapat makalabas na yan. At ura-urada makalabas na agad. At ito mga kabayan, itong balita na to, nakakatuwa. Abay si Bungit hindi sinipot ng kanyang mga bata. Just a few hours after proclamation, Alyansa para sa Bagong Pilipinas vets were nowhere to be found at their own Thanksgiving party except for one. Only Senator-elect Lito Lapid showed up to celebrate with President Bongbong Marcos.
The post-election dinner Kakaawa mga kabayan si BBM. Ano, mukhang talagang mga kabayan, laglag na, no? Kumbaga masasabi nating ano lang sa diyan, parang lame duck na talaga mga kabayan kasi kita ninyo yung kanyang mga kaalyado si Lito Lapid, si Pia Cayetano. Isipin niyo mga kabayan si Soto, si Ping Lacson, mga kaalyado niya yan mga kabayan diyan sa alyansa. Pero iisa lang ang sumipot sa Thanksgiving. Sa pasasalamat sa Thanksgiving party, no? Kakaawa si Bungit. was held at the Alianza headquarters in Mandaluyong City. 6 of the winning senators in the 2025 midterm elections ran under the Alianza coalition, including Erwin Tulfo, Panfilo Lacson, Vicente Soto, Pia Cayetano, Camille Villar, and Lito Lapid. During the event, PBBM acknowledged the coalition's performance and hoped for better results, but adds, "We live to fight another day." Still, Kakaawa mga kabayan. Ano bang pinagsasabi dyan ni Bungit mga kabayan sa Thanksgiving party na yun? Pakinggan nga natin mga kabayan. Hey everyone! At andito na tayo para magpasalamat sa inyo lahat. Alam ko naman ginawa ninyo. And kung minsan hindi nakikita yung inyong trabaho, pero alam namin yan. Kami, sanay kami dito sa ganitong klaseng trabaho. Alam niyo mga kabayan, naaawa ako ngayon dito kay Bungit. Kasi parang nag-iisa na siya ngayon mga kabayan. Parang nagsusulo na ang ating Pangulo. Isipin ninyo kaalyansa niya, iisa lang nga umaten. Si Lito Lapid. Kakaawa talaga mga kabayan. Alam namin na napaka-importante ng inyong ginagawa. The media sector of our campaign was very successful, and I think that we were able to put out and occupy the narrative space very, very well, as a matter of fact. So that is what I would like to thank all of you. Ngayon, papasalamat ako sa inyo lahat. I know you all worked very hard. We all wish we had better results, but you know, we live to fight another day. Now it's time, I think, to put all the politics aside. It's time to put all of the issues that were raised during election and only talk about not political issues, but developmental issues, healthcare issues. Ano ba nangyari dito mga kabayan kay Bungit? Bakit yung mga sinasabi kasi nito mga kabayan, talaga naman, kumbaga masasabi nating maganda yung sinasabi niya. Pero kabaligtaran kasi mga kabayan ang nangyayari. Hindi itong mga sinasabi niya ang nasusunod, no? Kasi dito sinasabi niya, nakalimutan na natin yung mga about dyan sa bangayan sa politics, pag-focus tayo sa mga magagandang development ng ating bansa. Sinasabi niya sa healthcare, education, agriculture, at supply issues. Pero mga kabayan, hindi ito ang nangyayari kasi. Hindi ito ang nangyayari mga kabayan. Siguro naramdaman ito na aalan niya pagka tayo nagpatuloy-patuloy pa dito sa mga hindi magaganda na to na paggawa natin ng kumbaga issues sa mga Duterte. Talagang tayo mapapaagang matanggal sa pagiging Pangulo. Diba? Siguro ito yung naiisip niya. Kaso ang nandyan kasi mga kabayan sa paligid ni Bungit ay talagang mga ahas, no? Kumbaga dinidemonyo yung utak nito ni Bungit. Dinidemonyo yung utak ni Bungit mga kabayan. Nang sa ganon, lalong siyang sumama. Especially mga kabayan, yung spokesperson niya dyan, si Yusek Claire. Diba? Isa na yan mga kabayan sa masasabi natin kumbaga talagang sumisira sa pangalan ni Bungit ng maigi. Yung pang kanya mga lutanistang vlogger mga kabayan na puro din fake news. Diba? Education issues, agricultural issues, supply issues, all of these things. Kakaawa sa Bungit yan. Ako lagi kong binibilang ng araw na natitira sa term ko. At kailangan matapos natin yung mga nasimulan natin. So that's what I will ask for you to help me with in the coming 3 years. I know that. Pansinin niyo mga kabayan, parang wala siyang ka-energy dito. Diba? Wala siyang, kumbaga, hindi siya ganon katigas ngayon mga kabayan, hindi katulad nung nangangampanya. Parang dismayado siya mga kabayan at siguro na in back of his head, no? Naiisip-isip niya, sablay talaga tayo, hindi natin kayang pataubin ng mga Duterte. Kahit sa kabilat kanan na paninira. Kung ako sa'yo Bungit, ang matinding gawin mo, no?
ay palayasin mo yan si Romualdez kasi yan talaga nagsisira mga kabayan sa kanya. Yung mga sinabi lang niya dito mga kabayan ay nagpapasalamat no doon sa mga sumuporta sa mga kandidato niya. So ayun mga kabayan, kung makikita ninyo talagang sinking ship na itong administrasyon na to ni Bungit. Kawawa naman pero wala talaga. Yan talaga mga kabayan ang napapala no pagka pinulitika mo. Lalo yung sinisiraan mo ay mahal ng taong bayan, mahal ng mga Pilipino at totoong nagtatrabaho. Ayun lang mga kabayan, see you sa susunod na video. Adios muna sa inyo mga kabayan at ingat kayo palagi. See you sa susunod na video mga kabayan. I-like nyo tong video na to na sa ganun makabalik tayo no sa mga pipe ng mga nakasubscribe sa ating channel. Ingat kayo palagi mga kabayan at see you sa susunod na video.